Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga ka-farmers dyan na nag-aalaga din po ng kambing. Ako nga pala si Janice, bali ito yung kauna-unahan kong YouTube video na gagawin ko dito sa channel na pinamagatan kong John Chris Goat Farming. So actually, guys, kakaumpisa pa lang po namin mag-alaga ng kambing. Yung talaga sineryoso namin. So sa susunod na mga videos, magtuturo tayo ng mga tips kung paano kami nag-umpisa at kung paano kami nag-decide na seryosohin itong pag-aalaga namin ng kambing. So sa ngayon, meron kaming 13 kambing, tapos meron kaming inahin na kakapanganak lang noong nakaraang araw. Yung pinakalas na nanganak, yung isa kahapon ay nanganak yung isang inahin kahapon. So sa ngayon, 5 kambing na inahin yung nanganak sa amin. Tapos meron pa kaming 2 buntis na manganganak din sa susunod na mga araw. Sana ay samahan niyo po kami or samahan niyo po ako dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Baka sakaling may matutunan din po kayo, lalo na po dun sa mga nagnanais din na mag-alaga ng kambing. Kung paano kami nagsimula. So ibabahagi ko sa susunod na mga video at saka yung mga tips kung paano namin. So lahat ng ibabahagi ko dito ay base lang din sa aming kung paano namin ginagawa dito sa aming lugar, kasi naniniwala ako na lahat ng bawat farmers ay may kanya-kanyang idea, may kanya-kanyang knowledge yan kung paano alagaan ang kanyang hayop, di po ba? Ang tanging goal lang po natin, kahit magkakaiba tayo ng pamamaraan, pero isang goal lang yung ating gustong marating, na maalagaan ng maayos ang ating mga hayop, na lumaki sila at maging malusog. So bali ito yung pinakauna naming kambing na nanganak. Ito, ayan, sobrang malusog yung kanyang anak. So lalaki, itim na lalaki, ayun. Tapos yung kanyang ina ay ito. So first time na manganak nitong brown namin na kambing. Tapos yung isa, sumunod yung itong isa, first time din yung manganak nito. So ito, bali anak na to nung isang kambing namin na medyo may edad na. Tapos yung isa naman, yung brown, nabili namin. Tapos, first time din manganak nito. So, lalaki din yung anak niya, nasa likuran. Malusog din. At saka, sumunod na nanganak itong isa namin. Ayan, tinago yung anak niya, nasa likod. Kaso lalaki din yung anak niya. Hindi pa tapos itong bahay namin dito. Gagawin pa yan. Tapos, sumunod na nanganak ito. Ito, isa to sa mga pinakaunang kambing namin. Nag-umpisa lang talaga kaming bumili ng 4 na inahin. Pero, sobrang tagal pa bago namin bago kami nakabili ng male o yung lalaki. Kasi, sobrang dami pa namin ibang ginagawa nung time na yon. Kakaumpisa lang namin dito sa farm namin. Tapos sobrang busy pa sa ibang bagay. Kaya umabot ng taon bago kami nag-decide na bumili nitong lalaki na kambing namin. So bali ito yung male namin sa lahat ng mga nanganak namin na inahin. Ito yun. Tapos dalawang lalaki din. Lahat ng maliliit namin ay puro lalaki. Ayan, oh. Ha, cute kambing. Mi. Tapos yung isa natutulog pa. Ayun. Tapos sumunod namin itong isa dito. Ito yung sumunod na nanganak. Kahapon lang to nanganak ito. Ayan, tingnan mo, kahapon lang, mga 1:00 ng hapon. So, bali, hindi pa umabot ng 24 hours, pero tingnan mo yung anak niya. Ang likot na. Ayan.
Lalaki din yan. Eh, isa lang. Pero goods lang isa basta importante malusog. Kasi kung dalawa tapos hindi malusog, hindi din maganda. Yung isa naming inahin, yung malaki kanina na pinakita ko, dalawa yung anak kaso namatay. Kasi sobrang liit ng babae. Ayan oh, bilis ng dumidi oh. Kahapon lang yan ang alauna ipinanganak. Jump! Yan, pinalabas na namin sa bahay. Pero yung anak hindi pa tumatalon. Tapos, bali ito yung, meron kaming space dito. Diyan sila, yung mga kambing namin. Kung hindi sila, pagkatapos nila mga anak ng ilang araw, pwede na namin silang hayaang maglibot dito sa mga space namin. Ito din dito yung park para din sa kanila yan. So, ayan yung iba naming kambing. Tapos yung iba, nagsialisa na. Pumunta na doon para maghanap ng makakain. Chubby, chubby, chubby! Chubby, chubby, chubby! Chubby, chubby, chubby! Kumakain sila ng pellets. Goats pellets at saka crack corn. Ayan. Paborito na nila yan. Tatalon na ata itong maliit dito. Hindi pa siya sure. Tapos, nagcha-chop din nga po pala kami ng mga napier grass. Nagtatanim ako ng mga napier grass. Tapos, na-chop namin. Meron kaming machine para i-chop ito. At ito yung pinakain nila sa umaga at sa hapon. Almusal at saka hapunan namin binibigyan ng ganito. So, ayan guys, lumabas na yung nag-aaway na yung inahin namin. Ayan, lumabas na yung inahin kanina na nandun sa loob. Ayan yung anak niya. Ang cute. Tapos yung nasa kulungan din kanina, nakalabas na din. The black. Ah. Yung black dito natutulog pa rin. Gising na itong isa. Ang linaw ng mata. Bali, nagtatanim din kami ng mga napier grass dito para pagkain ng aming mga kambing. Tapos,
Mayroon ding mga Madre de Agua pero hindi masyadong marami. So ito yung mga napier grass na itinanim namin. So guys, kaming dalawa lang ng mister ko lahat ng gumagawa dito. Lahat ng to, kaming dalawa lang talaga. Sobrang sipag kasi ng asawa ko. Tapos ito, mga napier grass, kami lang lahat nagtanim niyan. Nung mabili kasi namin itong lupa dito, wala pa talaga. Parang ano to dati, jungle. Kami lang dalawa naglinis, tapos nagtanim ng lahat ng mga tanim dito. Lalo na itong mga napier grass para sa amin mga kambing. Tapos doon sa corner, hanggang dyan sa yung merong Madre de Agua, yan na yung boundary ng sa amin. Ako din nagtanim ng mga Madre de Agua dyan. Medyo malaki na yung iba. Tapos ilang beses na rin ako nakapag-harvest ng mga dahon para sa kambing. Paborito nila. At saka yung Madre de Agua, sobrang daming protein yan. Gagawa ako ng mga videos tungkol sa kung ano yung binibigay namin pagkain sa aming mga kambing. Tapos, konting mga tips. Kung may mga katanungan kayo, susubukan nating sagutin dito sa ating YouTube channel. Kaya sana samahan niyo ako dito sa aming journey ng aming pagkakambing. Ito yung isa pa namin na malapit na din tong mga anak. Hindi ko naalala kung kailan. Kasi may listahan kami kung yung pitsa ng panganak nila at kung kailan sila, yung possible date. Kaya importante sa ating kahit na maliit pa lang yung mga kambing natin, or kahit na konti pa lang sila, syempre, importante na umpisahan natin na iayos lahat ng impormasyon para kapag dumami sila, balang araw, alam na natin, hindi na tayo naguguluhan, marami na tayong, dahil bawat araw, kailangan nating matuto. Para pag habang dumadami yung mga alaga natin, nagiging mas ready din tayo at mas dumadami din yung kaalaman natin kung paano natin sila alagaan ng tama. So kami ng mister ko, marami na siyang may experience sa farming dati. Marami siyang inaalagaan dati pero hindi kambing. Kaya bawat araw, simula na nag-umpisa kami, simula na seryosohin namin itong pagkakambing, bawat araw, sinisikap niyang matuto kung paano, lalo na yung mga paggamot. Halimbawa, pag nagtatay yung mga kambing natin, ganun. So, napaka-importante. So, malapit na talaga itong mga anak ito dito dahil, ayan sobrang malaki na yung siguro mga anak na to ngayon. Palagay ko. Guys, palagay ko mga anak to today. Kailangan kong i-check yung yung listahan namin. Mga anak na ata siya, Ayan nakabukas na yung niya. Nako, parang ready na siya. Mga anak na ata to. Ayun, tinanong ko yung asawa ko. Naalala niya, ngayon nga pala talaga yung expected date nito. Magkakaroon na naman kami ng panibagong baby. Nakakatuwa. Alam niyo mga ka-farmers, ito lang talaga yung happiness natin. Kapag malusog yung mga alaga natin at saka makikita natin na malulusog yung mga magiging produkto nila, yung mga anak nila. Ang sarap sa feeling dahil nangangahulugan lang na tama yung mga proseso na sinusunod natin kahit na baguhan pa lang tayo. So update ko na lang po kayo dito sa susunod nating mga video. So yan lang muna in this video guys. Mga ka-farmers natin dyan, ito lang muna sa ngayon at marami pa tayong gagawin. Sana isamahan nyo kami dito sa aming YouTube channel para sa mga iba pang tips tungkol sa pagkakambing.